Inanunsyo ng Department of Migrant Workers o DMW na papalitan na ng e-travel pass ang dating Overseas Employment Certificate or OEC bilang pangunahing dokumento ng mga OFW na aalis ng bansa. Tiniyak naman ng kalihim na ang bagong sistema ay ligtas at protektado pa rin laban sa illegal recruitment. Narito ang balita ni Cherry Light. Kinumpirma ni DMW Secretary Hans Leo Cactac na kasalukuyang isinasa ilalim sa pilot run ang bagong sistema at inaasang magiging ganap ang implementasyon ng paggamit ng e-travel pass kapalit ng OEC pagsapit ng unang araw sa susunod na taon o mas maaga pa depende sa magiging resulta ng pilot testing. Paliwanag ng kalihim, mananatili pa rin ang dokumentasyon at proseso ng pagpaparehistro sa DMW upang matukoy ang mga manggagawa at matiyak na matutulungan sila kung sakaling may aberya. Gayunpaman, hindi na OEC ang binibigay na resulta ng proseso, kundi iisang dokumento na lamang, ang e-travel pass. Sa bagong sistema, sapat na may e-travel pass at clearance mula sa DMW ang isang manggagawa upang makalabas ng bansa. Kasalukuyang nakapaloob ang serbisyo sa portal ng egov.ph, ngunit kinakailangang magparehistro muna ang mga OFW bago makakuha ng kanilang e-travel pass. In other words, maglalaho na yung OEC. But that doesn't mean na wala ng documentation requirements sa DMW. You will still enter the DMW app, get your workers registered with the DMW process there, and once cleared, may access na kayo sa e-travel pass, which is the outcome document, hindi na OEC. Tiniyak din ng DMW na mas madali at mas magaan ang bagong sistema kumpara sa OEC dahil online na ang proseso nito. Kailangan mag-login lamang sa egov.ph, piliin ang DMW icon at doon magparehistro. Pagkatapos nito ay otomatikong mailalabas ang e-travel pass na libre at walang bayad. Dagdag ng kalihim, tinatayang nasa 70,000 manggagawa na ang nakinabang sa pilot run. Kapag umabot sa 200,000 ang bilang ng mga gumagamit, saka ito ilulunsad ng tuluyan para sa lahat ng OFWs kabilang ang mga bagong hire. So merong 70,000 na ang na-push na namin to the e-travel pass within the eGov. Na-push na namin sila sa e-travel pass issuance within the DMW system. Samantala, suportado naman ng Philippine Association of Service Exporters Incorporated o PASEI ang bagong sistema na sinusulong ng DMW para sa mga OFW. So napapabilis po ang pag-deploy ng mga workers natin at the same time napapadali talaga ng husto kasi digital na po siya. So nabi-verify na po, hindi na kailangan maraming mga documents na dala-dala. Nababawasan yung bit-bit ng mga papeles. So now we go paperless. So this is a good and we welcome it na development. Para sa aming mga PRA, lalo-lalo sa mga OFW, ito po ay good news sa lahat kasi po ay less hassle na po ito sa PRA sa pagpapaprint ng mga documents. Tapos yung mga OFW po natin ay mabilis po ang process nila sa immigration kasi paperless na nga po. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SM News. Para sa mga OFW na gusto maliwanagan sa bagong enhanced e-travel na pinag-isa na lang ang OEC, e-travel, DOC, tapusin niyo po ang video sa pagpapaliwanag ng mga head department ng mga government agencies dahil mga questions and answers silang sasagutin. Good evening po. First question po is on the cybersecurity kasi I know there has been data breaches sa mga private companies and government offices. Paano po natin mas secure yung secure dito considering na sensitive information din po to? Thank you. Yeah. So, ang maganda sa e-travel, even naman nung nilaunch nung December 2022, dumaan po ito sa aming Cybersecurity Bureau para po sigurado talaga na walang mga vulnerabilities. At the same time, we added also another security sa ating mga encryption. No? Especially ngayon at we're able to integrate now to the eGov Super App. Ibig sabihin, pag dumaan ka sa eGov app, ito po ay verified na user. So hindi na po, ang website kasi minsan may mga malware po, ano? At kaya maganda po ito dahil ang ating eGov Super App ay naka-integrate na rin po yan sa ating national ID.
Doon naman po sa mga foreigners naman po, may mga betting eKYC po tayong in-implement dyan for more security layer. At to fortify more our security, we're not being complacent about our cybersecurity. The DICT also launched the first node of our blockchain technology recently. So pag natapos na po yung dalawang node pa na magagawa, we can now say na it will be a blockchain-enabled na po. Kasama po ang e-travel sa makikinabang po sa ating decentralized encryption na ating magagawa. So ito po yung mga ginagawa po ng DICT. We're not complacent. Alam mo, habang nag-i-innovate tayo, nag-i-innovate din po yung mga hacker. So kailangan po natin pong maunahan sila on this kind of security. Priority po yan ng DICT. Just another question po. Maybe anyone could answer. How do we ensure that the passengers or the people will fill up the right information? Like for example, for customs, declaration, and other information, paano po mas sigurado natin na hindi peke na information? Thank you. There's also an education campaign on this, no? And even in our websites that we post that the importance and how to use the app. Like we did, what happened in some cases, di ba? Yung mga ibang mga umuwi na pasahero, hindi nalilito sila doon sa questions. Kunwari, OFW sila, nakiklik nila yung for vacation na purpose kasi ang intindi nila is for vacation sila. So there's a campaign on that so that the data should be properly recorded. So ito naman na supervise naman natin where we hope that with this launching we'll be able to secure a simpler process sa ating mga pasahero para sa paggamit ng e-travel system. Good afternoon, Gerard De La Peña from TV5. For Yusek David, could you please walk us through ano po yung changes na makikita ng mga travelers doon sa app with this enhanced e-travel? Ngayong araw po, 3 po yung nadagdag na bagong features, no? Aside dun sa mga automation ng mga dashboard ng tourism, yung real-time data monitoring ng DMW, yung real-time monitoring system ng BOQ at DOH, including yung ating transportation. 3 po yung makabago po talaga na na-integrate dito. Unang-una, dati kahit na nakapag e-travel ka na, kailangan ka pang mag-fill up po ng manual ng form, yung customs form. So meron pong baggage declaration ka pang gagawin doon. Tapos aside dun sa baggage declaration form, mag-fill up ka pa ng form para naman dun sa currency declaration form. So pagdating mo sa airport, parang haharangan ka ulit para mag-fill up ulit ng form. Wala na yun ngayon doon sa ating BOQ, no, sa Bureau of Customs, no. Pangalawa naman ay ang nag-innovate din po kasi ang DMW. Maganda po yung ginawa po nilang ni-launch nila yung OFW Pass. So yung OFW Pass naman naka-integrate na siya sa e-travel connected kay immigration. Ibig sabihin, pag dumating po yung OFW sa immigration, kaysa na magtanong pa yung immigration officer na totoo bang OFW ka, anong documents mo, papakita mo pa kung anong document or QR code, hindi na kailangan. Kasi pagka-scan pa lang ng passport ng OFW, bubulagan agad-agad yung information ng OFW sa screen ng immigration. So hindi na kinakailangan pa maghanap pa ng any document. So this will make the life of the OFWs naman seamless, na hindi na sila kinakabahan na baka yung dala nila o mawala nila yung dala nila or yung document na dala nila. So, the seamless implementation and integration, hindi po to DICT lang po ang gumawa nito, no? Let me clear that, no. All agencies, they are able to innovate on their own. Nag-innovate po ang customs, nag-innovate po ang DMW, at nag-integrate po tayo para ma-unify po yung ating pong citizen-centric platform. Yun po yung ginawa po ng ating DICT. Thank you, Yusek Dave. Just to reiterate yung sinabi ni Yusek Dave, no, yung new features ng ating enhanced e-travel system, especially doon sa BOC, yung baggage and currency declaration, and then the second one is from the DMW, yung ating OFW pass. A currency declaration form, baggage declaration form, and then po yung OFW pass. Thank you. All right, next question from our media friends. Go ahead. Evening po. Denise Osor po, PTV.
Bear with me po, I have a few questions. So, just for clarification purposes lang po, because not everybody has a smartphone. How do we accommodate those who do not own smartphones? Lalo na po yung mga senior citizens po natin. Pati na rin po kapag dead po ang kanilang data or app, or even when the app is down. Ang e-travel po, if I answer po the question, ginagawa po yan kahit 72 hours before ka po na bumiyahe. So hindi po ibig sabihin na saka ka lang mag-i-travel pag nakalapag ka na po sa Pilipinas. So ibig sabihin, kahit po yung kamag-anak mong gagawa in behalf of you, o yung halimbawa, family kayo, hindi kinakailangan naman na isa-isa silang gumawa ng trabaho kahit yung isa lang, no? Like kami, pag bumibiyahe kami at may dala kaming senior citizen, ako na lang ang bahala sa mga anak ko. Kaya yung e-travel na version ngayon, mapansin niyo po, meron po siyang family declaration po. Isa pong enhancement din po yan po ng ng ating e-travel. Pangalawa po dyan, another enhancement dyan ay hindi lahat kasi may cellphone, no? Baka naman nakaligtaan or first time niyang mag-travel. Meron pong dineploy ang Department of Transportation with their help and DICT. Nagbigay po kami ng tablet po yan at meron na pong area po ang mga airport ngayon na pwede pong doon pumunta para doon po siya gumamit po ng e-travel. Just in case po na nakaligtaan niya or hindi niya nagawa yung application po ng ng e-travel. Pero po ang nagiging enhancement din po dito yung announcement, no? Kaya kayo nag-uusap-usap po kanina ang transportation sa immigration na kailangan sulatan na natin yung mga airlines na doon pa lang sa airline pa lang, doon sa pinanggalingan pa lang. Sinasabi na doon na dito pa lang sa bansa na to, mag-e-travel ka na. Dadagdagan ko yon kasi sa DMW naman, sanay kami mag-handhold with our public, with our clients. So, kung halimbawa hindi adept at a smartphone, unang-una, nabanggi ko nga kanina, pwede pa rin yung internet-based systems that preceded the smartphone app, no? Which means, kung halimbawa, sa isang computer monitor at home or wherever else, pwedeng gamitin yon. Hindi naman kailangan smartphone app lamang. Pangalawa, nabanggit ni Yusek Dave, pwede yung mga kamag-anak. Pwede si ate o si kuya o si anak na adept at the IT, no? Para tumulong doon. Pangatlo, hindi rin namin inaalis yung face-to-face transactions. Ang kaigihan ng digitalized transactions, it eases the traffic in our offices, in our overseas, regional, and central offices. So, kung na-ease na yan, kasi karamihan naman talaga will go through the smartphone and internet-based systems. So that means, pwede na si senior citizen OFW, mas komportable na ang aming facilities, ng face-to-face transactions or assistance that we could provide. So nandun pa rin naman, may mga kiosks tayong nakahanda, may mga proper signages, sabihin halimbawa assistance with respect to the OFW pass or securing exit clearances o anumang service ng DMW. Nandun yung mga tao natin whether overseas or here, central office or regional office para tumulong. Alright, thank you so much, Secretary. Follow-up question? Go ahead. Sir, you mentioned po that this still could be done using regular websites. What are we currently doing po to resolve the fake e-travel websites that scams passengers? Yun po yung dahilan kung bakit po naka-app-based tayo ngayon sa eGov Super App, ang ating pong ina-advertise. In fact, there's a plan na tatanggalin na po yung application on the web, no. Kaya lang dahil marami din pong tama yung sabi po ni Sec Hans na pwede pa rin gumamit pa din dun sa web. But we are now promoting and encouraging to use the app. Kasi po kapag sa website, marami po yung mga nanggagaya ng website tapos magpapabayad po sila. So samantalang po kasi sa eGov app, pagka-click mo ng e-travel doon, sure ka talaga na yung pupuntahan mo talaga ay talagang e-travel talaga na totoo. At the same time, dahil nakapag-register ka na, hindi ka na uulit na naman maglagay ng first name mo, last name mo, middle name mo, wala na po yon. Kapag ginamit mo yung makabagong e-travel po ngayon, especially po nung gamit ng eGov app, ang i-fill upan mo na lang yung travel details mo na lang. So konti na lang po yung i-fill upan mo. Pwede kong dagdagan din yon. Fair warning na rin dun sa mga
nag-ooperate nitong mga shadow apps or shadow websites or whatever you call them. Kasi kahit na pumasok sila sa peking website, hindi ibig sabihin nun makakalusot sila kay Commissioner Tansinco sa Bureau of Immigration. Kasi yung paring secure database ni na Sec Ivan and Yusek Dave ang mananaig. So kahit na nakasecure sila doon sa peking website ng anuman yung outcome document, yun ay peking OEC na hindi kikilalanin pagdating dito sa Immigration Passport Control. So, fair warning din ito sa mga tumatangkilik noon. Huwag na kayo pong pumatol doon. At doon sa mga nag-ooperate, we are working closely with the ICT, CICC, cybercrime, their cybercrime group. Kasi kailangan talagang masugpo ito. At rest assured, hindi po kikilalanin ng system yung mga issued by these fake or shadow websites. Last question na po. Marami po kasing mga Pilipino, hindi po Filipino passport holders. So, is this implemented for them as well? Yung paggamit po ng e-gov or e-travel? Opo, ang e-travel po hindi lang po pang Pilipino, pati pang foreigner po ito. In fact, ito po yung kailangan din ng Department of Tourism, no? Kasi ang gustong makita ng Department of Tourism para sa kanilang better decision making, makita rin po yung ilan talaga yung pumapasok din talaga ng mga foreigners sa atin. So, both Filipino and foreigner gumagamit po ng e-travel. Alright, thank you so much, PTV. For any other question from our media friends? Any clarifications on the new features? Hearing none? All good?